and welcome dito sa aking YouTube channel. This is Yana na naman. And today's vlog, isang bagong-bago na loan app na makikita natin sa Google Play Store. Ang ating pagchichismisan na naman mga beshies. At dito nga ay i-check natin yung interest, yung processing fees, magkano ba yung pwede nating mautang, lalong-lalo kapag first time nyo nga na manghiram. At yung long terms, mahaba ba or short term lang na naman. So ito nga pala mga beshies ay Utang Online Plus installment. Under nga ito ng Asia Source Financial. Pero bago ang lahat, kung ngayon ka lang nanood sa aking videos or maaaring lagi kang nanonood pero hindi ka pa nakakapag-subscribe, abay chance mo na manalo ng isang cellphone. Kaya mag-subscribe ka na nga po para makasali sa ating cellphone giveaways na ini-announce po natin every 25th of the month. At ang pag-uusapan nga natin kagaya nung nabanggit ko kanina, yung Utang Online Plus installment under nga ng Asia Source. At kapag i-open nyo nga, meron agad-agad itong pambungad na gusto daw nilang i-access sa ating cellphone, like yung collection of installed application, yung camera mobile phone device, at yung SMS. Kailangan mong mag-agree dito para maituloy nga yung pag-apply natin. Kasi pag dinenay mo, hindi may proceed ang ating loan application. So, dito nga mga beshies, agad-agad, pwede nga daw akong makahiram ng 3,000 hanggang 50,000 pesos at may 3 months hanggang 6 months na long term. At merong daily rate na 0.05% fast loan in 5 minutes nga daw. Kapag na-click mo nga yung apply now, meron tayong matatanggap na verification code. Kailangan nyo lang ma-input nga dyan. Kapag nag-next ka, dito na agad tayo sa kung saan kailangan nating mag-upload ng isang valid government ID at ang tinatanggap nga daw ay yung UMID, yung passport, yung driver's license, SSS, PRC, yung postal ID at yung national ID. Please prepare other documents. Optional naman itong mga ibang documents, pero kung meron daw kayo, pwede nyo namang idagdag like yung payslip, business card, staff card, and employment certificate, yung work location visible on company logo. Continue lang natin ito mga beshies at makikita mo dito na kailangan daw natin masagutan yung basic information, yung identity authentication, at yung optional certification. The personal information you fill out in your application will be kept confidential and will only be used for loan credit evaluation. Dito, sa basic information, yan nga yung usage of loan daw, yung education background, marital status, number of children, yung religion at email. At kailangan din daw nating ilagay dito yung ating Facebook Messenger link. Ayan, and Viber phone number, backup phone number. At job information, agad-agad tayo mga beshies. At halimbawa, housewife, yung nilagay ko, address information, ilalagay lang natin dyan. Yung detailed address at residential ownership. Emergency contact agad-agad. Kailangan natin maglagay nga ng mga taong kakilala natin as our personal references. And then, identity authentication. Itatapat mo lang yung cellphone sa iyong mukha at i-follow nyo lang yung instruction. Mas ganun mga beshies, eto na. Yung pag-upload na naman, pag-upload ng isang valid government ID. At ito nga daw yung mga ID na tinatanggap nga. UMID, passport, driver's license, SSS, PRC, postal ID. At UMID nga yung ginamit ko. Job information, kung meron daw kayong additional requirements, pwede nyo i-upload dyan. Pero sa case ko kasi wala naman, kaya wala akong may upload. Tips, whether your loan application is approved or not depends entirely on your credit accumulation. Please repay on time and maintain good credit. At kung makikita niyo dyan mga beshies, 50% nga daw under review on application ko. At may nakalagay dyan sa baba na go to 5-star review. The audit takes about 12 hours. Give 5-star praise to increase the review pass rate. So kung magbibigay nga daw tayo ng 5-star, ay pwedeng mag-increase or mas mapataas yung chance na ma-approve ng ating loan application, mas mapabilis. Kaya lang, hindi na ako naglagay ng reviews mga beshies kasi tinatamad ako. At diba, parang kalokohan naman na hindi pa na-approvehan yung loan application and then maglalagay ako ng 5-star na review. So, ibig sabihin kasi kapag lahat ng mga nag-apply ay naglalagay ng 5-star na review, ay tataas yung star nila or yung makikita dito sa app nila, yung star na makikita sa app nila. So, kung bagong-bago ka sa mga ganitong pautangan online, parang sa tingin mo ay okay siya utangan, pero hindi pala nila alam na dito pala sa last part ay kailangan magbigay daw ng 5-star review to increase yung pass rate nga daw. Habang inaantay ko na naman yung pag-process nito ng aking loan application, charatan, go na naman tayo sa loan app nila at chinek ko ulit yung mga iba't ibang reviews.
sa kanilang loan app nga. At naloka ako mga beshies kasi hindi maganda yung experience ng mga iba. Marami nga yung mga nagsasabi dito na parang hanggang fill up lang doon sa application form. Yung iba declined, yung iba parang hindi nila alam kung ano yung nangyayari sa kanilang loan application. Yung iba naman daw auto-reject. So like ito nga, easy to fill up application, hoping that it is also easy to approve my loan. So kita nyo, 5-star yung nakalagay, pero hindi pa na-approvehan ng kanyang loan application. Next, easy to use, I will make a change if this really a fast loan app, auto-reject. And next nga, it's easy to fill up. Have for housewife, I will change my feedback if what is the result. Second review, it easy to pay and I make a loan back again. Thank you. Okay, so meron pa dito mga beshies. First time to use this app required to give a 5-star review while my loan is on process. Not yet approved. I will edit once my loan has progress. At inedit nga niya ito, na-approvehan daw ang kanyang loan application. Tapos, ang na-approve nga ay 4,000 pesos. Kaya lang mga beshies, ang natanggap niya doon sa 4,000 pesos ay 2,600 lang dahil meron nga itong service fee na 1,400 pesos. At 14 days nga lang daw po yung loan terms na binigay. First payment is 2,030, second payment is 2,020. Bali, dalawang terms, dalawang installment itong binigay nila. Kaya lang 14 days lang yung in-offer nga na payment terms. And then mataas pa rin yung service fee. Kasi nga doon sa 4,000 merong service fee na 1,400 pesos. Kaya nasa sa inyo kung gusto nyong subukan ito, pero kung ako kasi yung tatanungin, hindi ko gusto kasi di ba mataas yung service fee. Akalain mo, doon sa 4,000 pesos na inutang mo, ang matatanggap lang ay nasa 2,600 dahil nga po meron itong 1,400 na service fee. At babayaran natin within 14 days. Okay? So, decision nyo na yan pagkatapos nyo na mapanood yung video natin. And binalikan ko kasi yung loan application ko, hindi pa siya na-aprubahan. Pero hopefully, hindi na talaga ito ma-aprubahan. Kasi nga, dito pa lang sa isang reviews, nakakadismaya, kataas, or malaki yung service fee. And diba, ayoko naman na magbayad within 14 days ng 1,400 na hindi ko naman natanggap, diba? Na service fee yon. Okay? So, yan lang mga beshies. Sana may nakuha kayo na idea sa video na ito. At sabi ko nga, nasa sa inyo kung gusto nyo subukan pagkatapos nyo na mapanood yung video natin. So, ano sa tingin nyo? Okay ba itong Utang Online Plus installment or hindi? Sana i-comment nyo na yan. At kung meron kayong na-experience, it's either sa customer service nila or sa collector nila or sa pag-apply nyo mismo, sana i-comment nyo na rin para mabasa ng mga iba na nagbabalak palang subukan na umutang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung ating video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys and see you on my next video. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk.